Hello, guys. This is a news listener by Angelo, and today is May 15, 2025. Ito yung second video ko for today. And pag-usapan naman natin si Vice President Sara Duterte. And sabi niya recently sa isang interview, VP Sara, okay, dito sa YouTube, sa ABS-CBN, sabi niya dito, VP Sara wants anti-dynasty law. Okay, so guys, let's listen kung anong sasabihin niya. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come. Wow. Oh, 'di ba? Credibility para magsabi ng sa political dynasty. Grabe, no? Okay. From a political dynasty. So, wala na. So inamin niya na nasa political dynasty siya. Right, guys? Okay. So yung iba nga wala hindi iniiwasan tong question na to. Okay? Let's hear more. Ang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. Wow, expert. Sabi niya, di ba? So, mas expert pa siya sa mga professors nag-study ng political dynasty. Antindi mo, Sara. Okay, let's see. So are you saying that you are campaigning against yourself? Because you also, how do you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of... Okay, so kung marunong siya mag-question ng capacity and competence, competent ba yung Vice President natin? At meron ba siyang integridad? Di ba? Okay. Sige, pakinggan mo na. Pakinggan natin siya ulit. Of the candidate. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung... Okay, pero hindi siya dapat yung sumulat, di ba? Definitely, isa sa mga lawmakers ng both houses, Senate and Congress. Okay? Unless magiging senador siya or kongresista kung magiging ano siya, kung gusto niya magsulat. Okay, guys? Okay. Pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang sabi niyo ulit? Magaling. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Antindi mo, Sara. Grabe. Genius ka talaga. Okay, patapusin natin. Ma'am, ilang limit ang bibigay mo sa political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat ka. Ma'am, inopen niyo sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin pa. Sabi po ni Anthony to si Vice President Sara Duterte na against the issues of Okay, sa mga pamilya ng mga Duterte. political dynasties. Ano ang pananaw niyo doon, sir? Kung depende lang kasi sa mga tao kung sino gusto nila. Kami, ano lang kami. Kung sa mga taga-Davao, kung gusto nila na kami pa rin, ang pamilya namin, patuloy lang pa rin kami. Kung gusto pa nila sa amin. Okay. Isa naman sa mga Duterte na nanalo, okay? Ano please sasabi ni Inday Sara na ayaw daw niya sa political dynasty? Well, malamang
it's all in context eh. Depende rin sa anong ginawa ng dynasty. Of course, ang tao magidang moingon gyud kung kinsa dapat nilang boto. Naraman sa kinsa gusto gyud nila. Ang ako na lang gyud moingon na sa tanan, thank you kayo for fighting for your beliefs. Mm. Can you Okay, so pareho din, di ba? Nung pinsan niya siguro. Okay? Now, pag-usapan naman natin yung mentalidad ni Sara Duterte. Okay? And let's take a look sa isang video galing kay Sir Christian Esguerra. And interview niya to kay Attorney Lorna Kapunan na sabi niya ay si Sara ay lutang. Okay, guys? Okay, because meron siyang mga pronouncement na hindi na daw gustong ipapatay yung presidente, hindi na daw sinabi yun. Pero klarong-klaro sa video, di ba? Okay, let's check this video very quick. Idadagdag ko lang na maybe I'm trying to understand where she's coming from. I've been, as I said, nasa practice ako for 47 years. I've had all sorts of clients. I know what crazy looks like. Does it look like that? And it looks like that. And when we try to understand where she's coming from, kasi, for instance, I handle courtroom litigation. And it's very important not only what the witness says in court, but how the witness handles himself or herself as a witness. No? Kasi may telltale signs dyan. May mga telltale signs dyan of dysfunctionality or telling lies, etc. And diba? Yun. So, guys, isa to sa mga signs na parang katulad ng tatay niya. May sasabihin na, ay, joke lang to. Diba? Ay, hindi ko yan sinabi. Hindi ko yan sinabi, hindi ko yan ginawa. Pero sinabi nila before. Right? Signs ng crazy. Pagiging, kung sa kung mga ibang tao, buang. Right? So, gusto nyo bang maging presidente ito? Diba? Okay, so thank you for your time for listening. I hope you enjoyed this. Please like, comment, and subscribe to support this channel. Okay, see you guys next time. Bye. Thank you.